Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Bihira tayo makakita, katulad ng sinabi ng mabuting balita natin, na may pumipila. May pumipila sa pamilihan, palengke, upang maganap ng trabaho, upang magtrabaho sa isang bukid ng isang araw o dalawang araw. Bihira tayong makakita ng ganon ngayon. Paminsan-minsan nakakita ako sa palengke, sa Pasay o sa Divisoria, merong mga tao o bata na aalokin ka na buhatin yung gamit mo kung marami kang pinamili. At syempre pag inupahan mo sila at binayaran mo, makikita natin na yung pinakamaraming binuhat, yun yung magsisimulang magreklamo. Oh, hati kayo ha. So halimbawa, 3 bata, tumulong sa'yo, binigyan mo ng mahirap biyakin sa 3, 100, di ba? O hati kayo, pantay-pantay. Sasabihin ng isa na nagbuhat ng pinakamabigat, dapat mas marami, mas malaki yung akin. Kasi ako yung nagbuhat ng mabigat eh. Sa mundo natin, makikita natin yung ganon. Normal yon. Pero sa kaharian ng Diyos, iba. Iba ang biyaya ng Diyos. Pantay-pantay. Makikita natin doon sa mabuting balita. At kadalasan, ang mga kalungkutan sa buhay natin ay hindi dahil tayo ay wala. Ang kalungkutan sa buhay natin, hindi dahil kulang kung ano ang meron tayo. Kundi malungkot tayo dahil pantay-pantay tayo ng tinanggap. Na sa tingin natin, dapat mas marami yung akin. Dapat mas malaki yung parte ko. Dapat mas may award ako. Dahil mas matagal akong naglingkod, mas marami akong pinagdaanang problema, mas madami akong pinagdaanang unos. At nais kong iugnay, dahil ang gospel natin ng linggo tungkol sa bagyo o unos ng buhay, hindi batayan kung gaano karami ang unos na hinarap mo at pinagtagumpayan mo sa matatanggap nating biyaya sa Diyos. Dahil yung unos, biyaya rin yun eh. Kailangan una nating maunawaan na tayo ay binigyan ng pagkakataon na makibahagi sa gawa ng mga Diyos, sa gawa ng Diyos. Kung titingnan natin, hindi tayo kailangan ng Diyos. Pwedeng mangyari yung mga gawa niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero pinili niya na tayo ay magkaroon ng bahagi, kaya tayo ay tinawag niya. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga gawa na ito, natutugunan ang ating pangangailangan. Kaya nga, sa panalangin, sa mga ministry natin, sa pagmimisa, hindi natin ginagawa to dahil kailangan to ng Diyos. Tayo ang may kailangan. Kailangan natin kaya tayo nananalangin. Kaya may kailangan tayo kaya tayo nagsisimba. May kailangan tayo kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Tayo ay binigyan ng pagkakataon. Pangalawa, balikan natin yung unos. Hindi natin maiaalis ang unos sa buhay natin. Pag sinabi kong unos, bagyo. Pagsubok. Hindi natin mapipili kung anong klaseng problema ang darating sa buhay natin. Hindi ka pwedeng mag-multiple choice. Lord, ito lang gusto kong problema. Gusto ko nang magkaroon ng asawa. Hindi. Hindi natin mapipili iyan. Hindi natin mapipili kung kailan darating ang problema sa buhay natin. Hindi natin mapipili kung malaki o maliit ang problema na darating sa buhay natin. Pero,
tayo ay tinawag upang harapin ang unos ng buhay natin. Sa Marcos, 2 beses hinarap ng mga apostol ang unos. Marcos 4, Marcos 8. Tayo ay tinawag upang harapin ang unos. Hindi tayo tinawag para patigilin ang unos. Si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi tayo tinawag para lumakad sa tubig. Marcos 8. Bagamat si Pedro nakalakad, dahil humingi siya ng pahintulot. Kung pahintulutan ng Diyos na ikaw ay maglakad sa tubig, makakalakad ka. Gusto mo, humingi ka ngayon ng pahintulot, maglakad ka sa Pasig River, makakalakad ka. Pero huwag mo susubukan. Tayo ay tinawag na harapin ang mga unos ng buhay natin. At may inaasahan sa buhay natin habang hinaharap natin at pagkatapos nating harapin ang unos. Yun yung sinabi ni Jesus eh. Ano ba naman kayo? Bakit hindi pa ba lumalalim ang pananampalataya nyo? Hindi pa ba kayo naniniwala? So, yun ang inaasahan sa atin. Na sa habang hinaharap natin ang unos at pagkatapos ng unos, dapat mas lumalim yung pananampalataya natin at pagkakakilanlan sa Diyos. Pero kung iuugnay natin ito sa gospel ngayon, kung ikaw ay tinawag ng mas maaga, siyempre, o ibig sabihin, bata ka pa lang. Mas marami kang, hindi nga natin mapipili eh. Mas marami kang unos na pinagdaanan kasi minsan talaga may mga taong bata pa lang, mabigat na yung problema nila. At hindi, katulad ng sinabi ko, yung ating tagumpay o kung paano natin na-overcome na pagtagumpayan ng unos, hindi ito batayan sa premyo mo sa biyaya ng Diyos. Maraming nagsasabi, naririnig ko, lalo na pag nagbibigay ng payo o counsel, Brad, sis, hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo makakaya. Yung problema mo, kaya yan dumating sa'yo, ibig sabihin, kaya mo yan. Yun yung madalas kong marinig. Pero, hindi sa lahat ng oras. May mga problema na hindi tayo kaya. Kailangang aminin natin yan. Kailangang tanggapin natin yan. May mga problema na hindi natin kaya. Hindi natin kaya pigilan ng kamatayan. Pero mas maganda yung sinabi ni Padre Pio. Sabi niya, hindi hinahayaan ng Diyos na anumang mangyari sa atin, kung ano man ang mangyari sa buhay mo, na hindi tunay na makakabuti sa iyo. So ang ibig niya sabihin, kung may problema ka na hindi mo kaya, makakabuti sa iyo yan. Dahil meron niyang bunga na ilalabas sa iyo. Nung nakaraang linggo, nasa SDC po ako. May misa ako sa SDC tuwing linggo ng hapon, Social Development Center of Pasay City. So sila po yung nangangalaga sa mga bata below 12 years old na biktima ng karahasan at sexual. At sinabi ko sa kanila, dahil tungkol sa unos yung gospel ng linggo, sabi ko, wala na akong may kukwento sa inyo tungkol sa mga problema ng buhay. Dahil pinagdaanan nyo yung pinakamabigat na problema ng buhay. Yun yung sinasabi ko. May problema tayong pagdadaanan na hindi natin kaya. Sila, bata pa lang, pinagdaanan na nila yung mga problemang hindi nila dapat pagdaanan. Sa gulang na 4 na taon, na dapat naglalaro lang sa bahay. Pero makikita natin, nakikipagpatintero sa mga kotse, sa EDSA.
nakikipaghabulan sa pulis, nakikipagtaguan dahil merong pinitik na cellphone. Bakit? Pag tinanong mo, bakit mo nagawa yon? Kasi Father, wala kaming perang pambiling pagkain. So tinanong ko, yung mga bata, sino rito ang nakipaghabulan na sa pulis? Halos kalahati, mahigit kalahati sa bata, nagtaas ng kamay. Sino rito ang nakipagtaguan dahil hinahabol? Dahil namamalimos o napagbintangan? Minsan nagtitinda lang ng kalamansi. Taas ang kamay. Halos lahat nagtaas ng kamay. Sino rito ang namamalimos o nanghingi ng pagkain? Hindi ng pera ha. Kasi iba yung palimos po, pengin 20. Abay may presyo pag namalimos. Pag piso hindi pwede. Pambili lang po ng pagkain. O kaya pwede pong makahingi ng pagkain. O di ba minsan may lumalapit sa pag kumakain tayo, Kuya, akin na lang yung tira mo. Kuya, o minsan di pa ubos, di ba? Kuya, akin na lang yan. Taas ang kamay. So, nagtaas. Hindi ko na nga sinasabing taas yung kamay. Father, ako yan. Yun yung nakakalungkot. Pero may mga iba na bata na mas malalim pa yung problemang pinagdaanan. Na hindi natutulog dahil 10 taong gulang hindi natutulog dahil nagtatrabaho siyang kargador sa palengke. Hindi natutulog, hindi nakauwi. Natulog sa bangketa, nabugbog. Meron namang isa, sanay matulog sa bangketa. Sabi, hindi ka ba natatakot baka bugbugin ka? Hindi, Father. Meron akong anting-anting. Anong anting-anting? May tattoo siya na, ibig sabihin, meron siyang grupong kinabibilangan. So, hindi siya pwedeng galawin. Alam natin yun eh. Di ba? Pag mga gang-gang ba? Merong mga bata sa murang edad, 12, 13, 14, lalaki, babae, natutong ipagbili ang kanilang murang katawan. Hindi para sa layaw. Pag tinanong mo, bakit mo nagawa yun? Merong isa, sabi niya, Father, nakisama ako sa isang mas matanda. Bakit? Kasi walang pambili ng gamot yung nanay ko, may sakit na cancer. Okay, Father, yung tatay ko may TB. Walang pambiling gamot. Kaya nga kung ikukumpara natin sa sarili natin, minsan, hindi lang nakaluto si nanay, galit na tayo. Nakakala natin magugutom tayo, mamamatay tayo sa gutom. Pero maisip natin may mga bata na hindi kumakain ng 2, 3 araw at namamalimos. So sinabi ko, ang problema kasi sa atin, pinagdaanan nyo lahat ng unos ng buhay, pero iba yung nahubog sa inyo. Nahubog sa inyo ang lakas ng loob. Tama yon. Maganda yon. Nahubog sa inyo ang katapangan. Kasi may kilala ako, college na, hindi pa marunong tumawid ng highway. Nay, samahan mo ako. Tatawid na ako ng highway. Hindi, kasi naman, di ba, pag stop, hindi naman lahat ng sasakyan may stop eh. Di ba? Yung mga galing, mga pa-right turn, mag-go pa rin yan. So, tatakot siya. Pero ito, kita mo, 4 na taon, 5 taon, gagaling tumawid sa highway. Sabi ko, nahubog sa inyo yung tibay ng katawan. Tama yun. Pero yung lakas ng loob, ginamit natin sa ibang pamamaraan. Anong ibig ko sabihin? Kailangan maging malakas tayo, kailangan maging malakas ang loob natin, pero dapat alam natin kung paano natin gagamitin. Kung kanino natin gagamitin. Alam ko na ituro ko na yan dito ano ba yun? Dependence
independence, interdependence. Kailangan nating, hindi masamang magkamal ng kayamanan, ng yaman ng mundo. Pero dapat alam natin kung paano natin gagamitin. At yun sinasabi ko, lumakas yung loob nyo. Pero, lumakas nga yung loob nyo para magnakaw, para magsinungaling. Sabi ko, dapat lumakas yung loob nyo para gumawa ng kabutihan. At nawa makita natin sa buhay natin, sa pagharap natin sa unos ng buhay, hindi ang pagkukulang. Hindi ang pagkukulang ng Diyos. Dahil ang ibinibigay ng Diyos sobra-sobra. Sobra para doon sa unos na hinaharap natin. Ang makita natin, kulang ang ating pananampalataya at pagtingin natin sa Diyos. Yun yung makikita natin sa lahat ng pagbasa ngayon. Unang pagbasa, merong dalawa. Sino yun? Naalala mo ba kung sino yung dalawang? May dalawang Israelita na ang tingin nila sa kanilang sarili ay pare. Teka lang, propeta lang kayo eh. Hindi ko sinasabing may ranggo sa kaharian ng Diyos. Pero ito yung binigay sa inyong pagpapala. Huwag kayong mainggit. Huwag niyo ikumpara yung sarili ninyo. Di ba, nag-alay sila ng insenso na hindi naman karapat-dapat. Sa ikalawang pagbasa, makikita natin yung kabaliktaran na si Abraham, tama, si Abraham, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, hinusgahan niya yung sarili niya. Wala naman siya pinagkumparahan. Teka lang, ang tanda ko na. Maghanap muna ako ng matanda na nagkaroon ng anak bago lumakas yung loob ko. Hindi eh. Sinabi niya, itinuring niya ng patay ang kanyang katawan. Itinuring niya ng patay ang kanyang katawan, pero dahil sa pagpapala ng Diyos, nagkaroon siya ng anak. Nawa makita natin na sa pagharap natin sa unos ng buhay, hindi yung pagkukulang natin o pagkukulang ng Diyos sa buhay natin. Makita natin palagi na higit-higit, kaya nga, hindi ko matandaan, labis na biyaya. Tama ba yun? Labis na biyaya? O baka nung nakaraang linggo, hindi ko na matandaan. Labis na biyaya ang ibinibigay sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Ang kulang, yung tugon natin. Ang kulang, minsan, pananampalataya natin. At ang nakakalungkot, ang pinanggagalingan nito minsan, dahil tingin natin, dapat mas marami ang atin. Dahil sa mga bagyong napagtagumpayan natin. Pero muli, papaalala ko bakit may mga bagyo at unos sa buhay natin upang sa ating tagumpay, magsama tayo ng isang tao. Yun nga, interdependence. Na hindi niya kamakayanan ng unos sa buhay niya, samahan natin siyang tumawid uli sa lawa. Pumunta sa kabilang ibayo at mapagtagumpayan niya rin yung unos ng kanyang buhay. Amen.